I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Nako, Rome is back. Si Secretary Gadon dito kay Panilo. Talaga naman mga kababayan, alam nyo naman ito si Secretary Gadon talagang pag hindi niya nagustuhan na puro fake, no? Ang nakikita niya yung paninira laban sa Marcos admin, talagang to the rescue yan. Magsasalita at magsasalita. Bakit kanya? Ano sinabi niya? Ito yung respect niya kay Panilo. Na ito si Panilo, kuda ng kuda. Sa social media, wala naman nagawa. Basta lang makapanira. Hindi niya alam yung ginagawa. Abogado pa naman din. Ganun talaga pag anti-Marcos. Walang kwenta talaga yan. Nakikita niya si Pangulong Marcos Jr. pero hindi niya nakikita yung mga nangyayari nung panahon ni Digong. 'Di ba? Feeling malinis. Ito, basahin ko sa inyo mga kababayan may sinasabi ito si Panilo. Alam niyo naman ito parang butiki sa social media. Patutsada ni Panilo sa Marcos admin, basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, tinuligsa ng isang opisyal sa palasyo nitong Biyernes ang mga patutsada ni dating Duterte Administrasyon Legal Counsel Salvador Panilo kung saan hinahanap nito ang mga solusyon na dapat ay ginagawa na raw ng Marcos administration. Bakit? Hindi niya ba nakikita? Sa bagay, ang mata nito katiting lang katiting lang ang mata ni Panilo kaya walang nakikita yan. Hindi naman kasi mahilig mag-research yan, 'di ba? Kung ano nakikita niya sa social media, sa mga post ng mga DDS, yun ang paniniwalaan niya. Pero yung yung mag-research siya, walang alam yan mga kababayan. At sa walang nakikita kasi nga sobrang liit ng mata. Kaya kailangan bulat-latin yung mata niya. 'Di ba? O kung saan hinanap nito ang mga solusyon na dapat ginawa raw ng Marcos administration. Anong solusyon? Itong sabi ni Atty. Gadon. Anong solusyon ang pinagsasabi ni Panilo? Iniwan nga nila tayo ng trilyon utang, paliwanag ni Poverty Alleviation Advisor Secretary Lady Gadon. Oo nga naman, 'di ba? Alam naman ng lahat 'yun, guys, kung magkano iniwan ni Digong na utang. Na wala naman tayo nakikita na binayaran niya every year tulad ng ginawa ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan nagbabayad ng utang ng Pilipinas every year po 'yan. Anong solusyon na pinagsasabi daw ni Panilo? Bakit? Hindi ba nila nakikita yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa mga magagandang solusyon tulad na lang mga street children, homeless, nagugutom? Anong solusyon na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. diyan sa Pasay? Nagpatayo siya ng yung walang gutom kitchen. Araw-araw na may kumakain yan diyan ng mga homeless. Umaga, tanghalit, gabi. Hindi ba solusyon 'yun, Mr. Panilo? 'Di ba? Itong isang solusyon. Bigyan ko lang kayo ng example. Yung solusyon diyan sa MRT, LRT, ipapatupad na yung cashless payment na hindi na gumagamit ng cash. Credit card na lang, GCash, cellphone. Hindi ba solusyon 'yon para iwas pila? Iwas oras na tatagal ka sa cashier para magbayad? 'Di ba? Hindi ba solusyon 'yon, Mr. Panilo? Yan nga ang sinasabi natin. Yung 24 kilo ang bigas, hindi ba solusyon 'yan? Yung pambansang pabahay, hindi ba solusyon 'yan? Yung mga proyekto na malalaki, hindi ba solusyon 'yon? 'Di ba? Yung pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka, hindi ba solusyon 'yon? Ang pagbibigay ng tulong sa mga maralita natin, through AX sa ayuda, hindi ba solusyon 'yun? Kay Digong mayroon maganon? Ang dami yan, mga bes. Yung national irrigation na nalalagyan ng mga patubig sa iba't ibang lugar, hindi ba solusyon 'yon? Wow, Mr. Panilo, butiki ka nga talaga. Tuloy. Sabi pa dito. 6.6 trillion dollars ang utang ng Pilipinas in 89 years
with 15 president combined. Si Duterte nakauta ng 7.2 trillion in just 6 years. Napunta sa Parmali. Mga nabulok na mga gamot sa COVID at mga substandard na tulay at anti-flooding project, dagdag pa nito. Tingnan nyo. Huwag yung sabihin dito to yung sinabi ni Secretary Gadon. Yan po, nagre-research din yan. Parang si Jose Castro. Alam na alam niya. Abogado din po yan. Ayon sa Palace Official, dapat tingnan ni Panilo ang mga nagawa ng Marcos administration sa loob ng 3 taon na pamamahagi nito ng patakbuhin ng bansa na nakapagpaangat ng mga gross domestic products at ngayon ay nasa 5.8% na at ang 96% ng employment rate. Hindi ba solusyon yan? Ayan. Calling to Mr. Panilo, Salsal Panilo. Sir, attorney, hindi ba solusyon yan? Yung pagbaba ng inflation, hindi ba solusyon yun? Ang pagbibigay ng trabaho sa mamayang Pilipino. Yan, 96.1. Kunting-kunti na lang. Para magkaroon ng trabaho mga mamayang Pilipino, aabot ng 100% ng employment rate. Hindi ba solusyon yan? Excuse me. Di ba? Mas mataas in 2 decades at noong panahon ni Duterte, ang sabi ni Secretary Gadon. You see, mga beswa, dagpan niya, noong Duterte administration, ang presyo ng 1 kilo ng bigas ay 56 hanggang 60. Nag-umpisa po yun guys sa 70 to 75. Hindi napababa hanggang nakaupo si Digong. Nadatnan na ni Pangulong Marcos Jr. ganun kataas ang presyo ng bigas. Alam po natin yan. Now, available na ito sa vulnerable sector. Ang 20 na lamang at 42 para sa general public. Pagpupunto pa niya. Not only 42 guys, 35, 28. 32, 40. Yung mga presyo sa market. Ang ekonomiyaan niya ay napansin na rin ng World Bank at inuulat na ang bansa ay pangalawa sa fastest growth economy sa Asia at fastest sa Southeast Asian nation. You see, alam na alam niya. Kasi nakasubaybay si Secretary Gadon. Kung ako dito, isupalpal nyo sa pagmumukha ni Salsal Panilo. Para nang sa ganun may alam siya. Hindi yung puro kuda ng kuda. Yung panahon ni Digong, nabibigyan ba ng solusyon ang mga problema ng bansa? Like for example yung salt industry. Nasolusyonan ba yan? Nabigyan ba ng mga bagong makina? Wala. Sa panahon lang Pangulong Marcos Jr., niaayos yan. Ay yung mga storage ng mga nagsisibuyas, kung saan sila nakikipag-storage sa iba't ibang lugar. Ngayon, nasolusyonan ni Pangulong Marcos Jr. 6 kaagad. Hindi ba solusyon yun? Marami pa. Ay di kayo naloka. Itong mga DDS nito, sa totoo lang, mga anay talaga. Imbis magpasalamat sa mga magagandang nangyayari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Wala nakita nila si PBBM pero si Digong sa panahon niya hindi nila nakikita yung mga namamatay sa EJK. Saan nila hinuhugot ang sinasabi nilang nasaan ang mga solusyon. Napakarami ng ginagawang solusyon si Pangulong Bongbong Marcos at nakikita na natin ang mga ito. Giit ni Secretary Gadon guys. Tatama yun. Kaya nga minsan tama din yung nag-message sa akin. Bigyan ko ng reaksyon. Or ipopost ko yung mga klaseng ganito. Yes naman. Kasi more and more tayo mga good news. Minsan din, magre-react tayo. Kumbaga, kontrahin natin itong mga salot sa lipunan na kung saan feeling nila perfect yung poon nila dati. Pero hindi nila nakikita yun. Kasi anti-Marcos sila. That's why ganun sila mag-react guys. So, yung pamumuna ni Panilo, walang kwenta po yan. Ang isa lang ang tinutumbok niyan, idadrag lang pababa. Masira lang ang Pangulong Marcos Jr. Ang gusto niya ipagmumuka sa mamayang Pilipino, walang ginawa ang Pangulo. Ganun yan. Style ni Panilo yan. Ganun yan Samantalang siya, kaya ang bag niya, no? Ang mga kababayan, nag-react si Atty. Gadon. Di ba? Alam nyo naman dito si Atty. Gadon, talagang
Ramirez Back ito, mga kababayan, sa totoo lang. Oo. Saan nila hinuhugot ang sinasabi nilang nasaan ang mga solusyon? Napakaraming ginagawang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Secretary Gadon highlights the country of strong economic performance, citing a 5.8% GDP growth and 96.1% employment rate, the highest in 20 years. Biro nyo yun? Dekada na po yan. Ngayon lang nangyayari. Sasabihin walang solusyon, M goes. He pointed out the contrast with the previous administration policies, including job losses, COVID-19, budgetary anomalies during lockdown, and high rise prices, reaching 65 per kilo. Actually, ang presyo talaga nun, 70 to 75 hanggang 65. Nung hanggat bumaba si Digong, hindi pa naipababa po yun. Iniwan niya po kay PBBM yan, yung ganun kataas na presyo ng bigas. Today, and vulnerable sectors can now buy the rice 20 per kilo, and the Philippines is the fastest growing economy in Southeast Asia to the World Bank. Di ba? Calling the attention. Ayan, calling the attention kay Salsal Panilo. Sir, baka gusto nyo mag-research. Baka gusto nyo alamin ang mga magagandang nangyayari. Di ba? Yung Ilog Pasig, hindi ba solusyon yon na napakaganda ngayon? Araw-araw. Baka libo-libo na nga ang taong pumupunta dyan. Ang ganda ng imahe, hindi ba solusyon yan? Mga kababayan? Wow. Grabe. Ito si Panilo kung makapagsalita. Feeling malinis. Feeling may nagawa sa bayan. Ang puon mo, nakakulong sa dahik. Kasi palpak, pulpul ang kanyang war on drugs. Sabi nyo, ang war on drugs ni Pangulong Marcos Jr. talamak. Mga droga ay sus. Kung makapagsalita naman kayo, mas maraming nahuli ng mga high value big timer, ng mga drug lord, kaysa panahon ni Digong, wala. Talamak yung mga pumupuslit ang droga papunta sa Pilipinas, pero hindi sila nakakalusot. Nahuhuli sila sa terminal, sa port, sa NAIA. Yung panahon ni ni Poncio Pilato, talamak, labas-masok. Yung shipment nga ni Pulong 6.8 ba yun na bilyon ng halaga? Hindi nyo nakita yun? Kung makapagsalita mga ito, kala mo perfecto ang panahon ni Digo, hindi kayo naloka. Talamak ang patayan, patayan dito, patayan doon. Yun ang nangyayari. Ang mga drug lord gumagalaw pailalim. Nag-ooperate sila ng palihim. Paano? Ano sinabi ni Asierto ba? Sino bang ang nagsabi nun? Protector ng yan ng drug lord si Digong. Wala naman na ipopost sa social media. Ang tinitira lang yung mga user. Hindi kayo naloka. Wala naman big timer ng mga drug lord na nahuli. Wala. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Punta kayo doon sa PMP. Tanungin nyo doon kung sino yung mga drug lord na nahuli ngayon nasa kulungan. Banyaga pa. Hindi lang international, pang local pa. Panahon ni Digong wala. Takot ang mga tao lumabas. Bakit? Baka daw barilin sila pagkamalan silang adik. Dito, lumabas ka dito kahit alas 2 pa, maglalakad ka sa kalye. Walang problema kasi may mga pulis nagro-ronda. Yan ang utos ng Pangulo Solusyon. Konsumisyon ng panahon ni Digong ko naman. Daming namatay, kawawa yung mga inosente namatay sa war on drugs niya. Hindi kayo naloka. Kung magpagsalita ito si Salsal Panilo, kala mo naman perfecto yung pamumuno ni Digong. Kung perfecto, bakit nakulong siya? Sige nga. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Sabi ko sa inyo, basta si Atty. Gadon, magre-respect talaga yan. Tama lahat ng sinasabi niya. So yun mga kababayan, see you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.